Nakausap na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang ito ay nasa ICC facilities. Umabot daw ng 1 oras ang kanilang pag-uusap. Nasa mga alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sila nagkita. Tuwang-tuwa raw si Vice President Sara Duterte nang makita ang kanyang ama na medyo nakapagpahinga ito. Ibang-iba raw ang kanyang figura nang ito ay nagmula sa Hong Kong hanggang sa umuwi sa Pilipinas at hinarang upang dalhin sa Netherlands. At pinagsabihan daw siya ni FPRRD na iwanan na lang siya at bumalik sa Pilipinas. Huwag daw iwanan ang ating bansa. Dagdag pa ni FPRRD, miss na raw ang pagkain ng Filipino foods. Samantala, nagkaroon na ng first appearance si FPRRD sa ICC. Pero matindi ang pangyayari sapagkat meron palang hiling ang kampo ni FPRRD sa ICC. Ano kaya ang ginawa ng ICC? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay March 15, 2025. Isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Nais ko munang ipauna sa inyo mga kaibigan na ang videong ito ay hindi para sa mga pro-BBM, hindi rin para sa mga pro-FPRRD, kundi ang videong ito ay nag-uulat lamang sa kung ano ang nangyari habang si FPRRD ay nasa ICC na. In short, neutral ang videong ito. Kung meron mang masagasaan o masaktan ang damdamin, hindi po yan ang purpose ng videong ito, kundi ito ay pag-uulat lamang. Sa usapin ng ICC or International Criminal Court, marami na silang pinadalhan ng warrant of arrest. Kasama na rito mga kaibigan ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, maging ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Maraming mga eksperto, maraming mga abogado at mga matatalino ang nagbangga-banggaan tungkol sa warrant of arrest na inisyu ng ICC. Isa sa mga pinagdedebatihan ay ang jurisdiction nito. Kagaya ng nangyari sa Israel, hindi kasapi ang Israel sa ICC pero nag-issue pa rin ang ICC ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. At ang Pilipinas, hindi nakasapi sa ICC pero nag-issue pa rin ito ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol. At ang Interpol naman mga kaibigan, humingi ng tulong sa PNP upang makuha si FPRRD. Of course, hindi nananahimik dito ang mga abogado sa kampo ni FPRRD. Sinasabi nito mga kaibigan na ito raw ay isang abduction sapagkat ang Pilipinas ay hindi nakasapi ng naturang institusyon. Pero ang iginigiit ng ICC na ang kanilang pag-issue ng warrant of arrest kay FPRRD hindi lang sa panahon noong ito ay Pangulo ng Pilipinas, kundi saklaw rin daw nito noong si FPRRD ay mayor pa lamang ng Davao. Pero ganun pa man mga kaibigan, sumama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon ay nasa kustodiya na siya ng ICC. Ayon sa ulat, sa history ng Philippine President, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na naharap sa ICC at lilitisin. Ayon sa ulat ng Reuters, ayon sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ginawa ng authority ay isa raw abduction or sa madaling sabi, kidnapping. Ayon sa kampo ni FPRRD, ito raw ay malinaw na isang panggigipit. Bakit? Sabagat kararating pa lamang ni FPRRD mula sa Hong Kong at hindi na ito nakauwi ng kanyang bahay. Hinarang na ito at binasahan ng warrant of arrest sa pamamagitan ng cellphone. Ngayon mga kaibigan, nagrereklamo ang kampo ni FPRRD mismo sa ICC. Hindi pa man nangyayari ang unang pagharap ni FPRRD sa ICC, ang kanyang kampo ay meron na palang inireklamo sa ICC.
Ito ay ang pagpuspone ng unang court appearance ni FPRRD. Ang kanilang reason ay hinang-hina pa raw si FPRRD sapagat galing pa raw ito sa kanyang flight mula sa Hong Kong at nang lumapag ito sa paliparan sa Pilipinas, agad itong hinarang. Hindi nakapag-prepare ng mga gamit at hindi na nakauwi ng kanyang bahay. Ngayon, lumipad na naman ito papuntang Netherlands. Pero bago ito makarating sa Netherlands, huminto pa pala ang eroplano na kanilang sinasakyan sa Dubai. Ang iginigiit ng kampo ni FPRRD, ang Dubai ay hindi raw kasapi ng ICC. Pero halos 5 oras daw na nakaupo doon si FPRRD. Ipinapaliwanag ng kampo ni FPRRD na mula Hong Kong, Manila to Dubai, Dubai to Netherlands. Hindi pa raw ito nakapagpapahinga ng maayos. Pero ang sagot ng ICC sa kahilingan ng kampo ni FPRRD ayon sa ulat ng Inquirer.net ay junk. Ibig sabihin, rejected o hindi pinagbigyan. Kaya natuloy pa rin ang unang pagharap ni FPRRD sa ICC. Of course, kitang-kita ito ng buong mundo, lalong-lalo na ng mga Pilipino, pro Duterte at pro Marcos. At nang makaupo na ang unang pagdinig, agad na nagsalita mga kaibigan ang former Executive Secretary ni FPRRD na si Salvador Medialdea. Sa kanyang manifestation, inulit niya ang kanyang request sa ICC na dati na palang na-reject umaga pa lamang bago magsimula ang unang pagharap. Ito ang kanyang sinabi, "I repeat my respectful request which was rejected this morning to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what the confirmation hearing is and what disclosure is and how the prosecution alleges that he committed crimes." Pero ayon sa presiding judge ng ICC Pre-Trial Chamber 1 mga kaibigan, there is no need to postpone the initial appearance and it does not need much preparation. At walang nagawa ang kampo ni FPRRD at sumunod na lang according sa kagustuhan ng ICC. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa ICC tungkol sa kinakaharap ni FPRRD. Tututukan natin yan dito lang sa napakaliit nating channel na Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.